evening. Good evening, Okay. sister. Good evening. Brother Angel, good evening din po sa lahat and sa ating lahat, no? Good evening po, Nakikinig. sister. Maingay po ba? Hmm? Maingay yung background ko. Hindi naman. Hindi naman, boses mo lang naririnig. Okay, salamat. Hindi siya katanungan, pero ask na ako sa, ano ito, anong masasabi niyo later? I-explain ko ng konti, Brother Junior, para makuha niyo yung konteksto. Sige. Ano kasi ako kanina, nagsimba ko dito sa, hindi ko lang sabihin kung saan, isang chapel siya. At may mga, as usual, no, may mga grupo sa mga FW, may Monday, Tuesday, Wednesday. So, Wednesday, today, so mayroon silang mga volunteers sa chapel na ito. Bago ang misa, nagkaroon ng Way of the Cross or Via Crucis. So, nung nag-umpisa na kami, until the end, napansin ko na yung nagdala ng cross, tapos yung dalawa ng responder, yung leader and responder, tapos kami nabilong kami sa all, yung mga tao, kasi meron ng ganun, no? Nakikita ko sila na hindi sila nag-genuflect. Di ba, ang alam naman natin, ang Way of the Cross or Station of the Cross, meron po siyang plenary indulgence, lalo na sa Lent na season na to. At of course, kung nasa state of grace tayo, maka-obtain tayo ng plenary indulgence. Kaakibat talaga ang sacrifice, kaya hindi siya pwede na mag-wave the cross ka sa bahay. Kailangan talaga yung may mga stations, yun ang sinasabi ng instruction natin sa ating faith, no? At nakita ko hindi sila nag-genuflect, parang halfway lang ba na hindi parang hanging lang, para bang yung nagrampa na Miss Universe, parang ganun, na halfway lang yung genuflect, hindi siya yung right knee hindi naka-touch sa ground. So yung natapos na yung after sa Via Crucis o Wave the Cross, may misa after the mass. So labasan na. Gusto ko sabihin sana sa leader. Pero nakita ko si Father, yung pare, hindi siya taga doon. Yung pupunta lang siya kung may schedule siya magmisa. So hindi niya na nakita yung Way of the Cross kasi dumating siya mga 10 minutes na before mass. So hindi niya nakita hindi siya naka-join kumbaga. So yung sinabihan ko sana yung leader, napunta ako kay Father. Parang nalungkot lang ako after kasi sinabi ko yung concern na ito na Father, sana ang leader ko sana ang sabihan na kung pwede sila yung i-touch yung proper reverence ba na the right knee should touch the ground kasi yun ang proper talaga. At kasi nakikita yung mga nasa likod, gumagaya sila. So, kasi dapat tayo, we adore you, Christ, and we bless you. Tapos tapos yung sagot na because of your holy cross, you have redeemed the world. Yun po talaga ang tama. Tapos, sinabi ko kay Father, nalungkot lang ako kasi sinabi niya na, it's okay kahit halfway, kahit hindi, basta, lang, ang importante yung conversion. Ha? Ibig sabihin, Father, hindi na tayo pwede magsabi alin ang tama. So it's okay. Ganun lang. So anyway, pare ko siya. Okay, Father, umalis na lang po ako. Pero yun nga, no, yun ang opinion ni Father. Pero sa akin lang po, parang hindi tama. Kaya kayo na po ang magpalalim nito, bro, since ito ay nasa Lent po tayo at alam natin ang tama. So, salamat po. Salamat sa pakikinig. Yan lang po. Yes, bago ko ibigay kay Brother Angel, well, meron naman talagang guidelines na dapat nating sundan, no? Sa misa, dyan sa misa, dapat talaga lahat nakaluhod pag itataas na ang osteya. Pero pinahintulutan din ng simbahan na kahit nakatayo ka lang, no? So may mga bagay kasi na pwede naman siya gawin na kahit hindi na yung pinaka-guidelines. Tulad nga ng ganyan, yung pag-genuflect natin, yun naman talaga dapat ang ginagawa sa Via Crucis.
swerte lang kami dito kasi kami ganun talaga ginagawa namin dito. Yung pari kasi namin talaga nangunguna at more on ano talaga yung pari namin dito yung traditional. Pero may mga pagkakataon kasi na may mga pari na hindi tinitignan yung guidelines, yun nga ang tinitingnan yung conversion, no? So, as long as ginagawa with the heart yung via crosses, okay na rin naman siguro yung sister kasi marami naman akong nakita na nag-via crosses na nakatayo lang hanggang sa matapos yung 14th station. Actually, doon sa amin, sa Malasag, no? Every nitong Holy Week. So, ano naman, marami nag-aakyat doon, nagpapanata doon sa Malasag, yung papuntang paakyat ng bundok, doon nagbibiyak crosses. Hindi naman lumuluhod eh. Nag-ano lang, nagbibiyak crosses lang, and then hanggang patapos ng 14th station. May mga ganun na ano na hindi na binibigyang halaga yung genoflect or yung kabuuan talaga kung paano sundin yung via crosses. Ang importante ginawa yung yun nga yung via crosses. Kasi marami akong nakita na ganyan lang ang ginawa, sister, no? So alam naman natin ang pari mayroon silang kapangyarihan, authority na ipahintulot 'yan doon sa kanilang kinasasakupan. Kapag sinabi ng pari, wala tayong magagawa. Bro Angel, dagdagan mo, Bro Angel. Yes, naalala ko talaga yung bishop namin dito. Magmula nung umpisa po kami dito sa Japan, sister, yung pisang ko lang dito na dito mas matindi rito yung mismong consecration, di ba? Dapat lahat nakaluhod. Bata pa tayo, nakaluhod, no? As a reverence, no? Part of the adorations, no? Humility. So, lalo na consecration ni Father sa misa. Alam mo dito nakatayo. O mas matindi yun, consecration yun, nakatayo. Ako nag-altar server ngayon nga, no? So, dapat lalo na yung mga altar server sa atin, yung mga bata, 'di ba? Nakaluhod talaga. No? So, dito nakatayo. So dahil nasanay na rin po ako, ganun din ang question ko sa sarili ko. Bakit ganun? Tapos lahat, kahit saan, halos lahat ng simbahan dito sa Okinawa po, pinupuntahan namin eh. Once a month pumupunta kami doon sa may English speaking para makapag-kumpisal, English speaking na pare. So habang nagmimisa, ganun din nakatayo. Tinanong ko yan yung bishop mismo. Ay naging ka-vibes ko, Amerikano siya, no? So ang galing mag-Nihongo si Bishop Wayne. Sabi ko, why they don't kneel during the consecration, Bishop? Sabi ko. Oh, ayun, sinagot niya ako. Ang sabi niya sa akin, there's a permission in the Vatican. So, they told them not to. Kasi parang sa mga matatanda kasi, dito hindi ganun kasi inallowed ng Vatican. Parang ganun. So, and in the general instructions of the Roman Missals 390 po, nandun po yun. Ang nakalagay doon, it is up to the conference of the bishop decide the adoption. Yung mga gestures of the mass, of the prayers, kung gusto daw nilang ang importante, wag lang yung nakaupo, yung consecration. Wag lang yung nakaupo, nakatayo ka, during, di ba tayo dalawang beses yung consecration, tsaka yung after ng Cordero. But dito lahat totally nakatayo, wala lumuluhod, totally the whole mass. Pwede ba yun? Yes, sister. If the bishop allows it, permits it, according to the general instructions of the Roman Missal, pwede po yun, allowed na simbahan. So, pag sinabi ni, halimbawa, ako na, mas matinding sa akin, sa iyo, way of the cross lang nga naman, hindi siya masyadong pero yung consecration talaga Yung ng mass. consecration talaga dapat nga nakaluhod lahat Matindi doon yun. Mas Mm. matindi yun. Tinanong ko talaga kaming altar server, nakatayo. So, hindi naman ako makano dahil kasi yun ang ina-avoid naman ng simbahan na kung ano daw in-adapt dun sa isang bansa o isang lugar, kailangan communion ka sa kanila. Hindi ka pwedeng gagawa ng sarili mo. Meron naman, kaya nga pala nung pati yung pagsubo sa, di ba, ngayon dapat pwede na yung satang. So mayroong mga visitors, tourists, ito po para magkaroon kayo ng idea. May tourists na pumunta, may mga tourists kasi nagsisimba dito sa Kainan Church.
So, yung tourist, usually, yung iba, mayroong isa napansin ko, nag-genuflect pa at sabay nagbuka ng bibig si Carol. Alam mong ginawa nung pare? Pinatayo niya at pinapasubo. No, sabi niya, hand. Binigay sa hand. Oh, ngayon, tinanong ko rin yun kay Father naman, hindi sa Bishop, kay Father. So sabi namin, medyo malalim na yung pinatranslate ko kay Mrs. Sabi ko, bakit Father hindi pa ba pwede yung sa subo sa tongue o sa mouth? Sabi niya, no, hindi pa. Sabi niya, ang sagot ni Father, ang bishop hanggang ngayon wala pa. Gusto niya sa hand. See? Kasi may mga influenza pa rito, may mga nagko-COVID pa. So, ang tanong, pwede ba yon? Yes, Sis Carol. So, ang sabi mo, ang nagsabi yung pare, so that means the church allows it. So, heavens permits it, kapatid. So, wala pong problema doon, kapatid. Gestures At lang yan, hindi. naalala Kaya ko nga na sabi pala ni yung Father, gestures, postures, ama namin dito, naka-ano lang, no? So, naka-spray position. If bishop, sabi nga nung pare, bishops allows it only in hand, sabi niya. So, tama. Wala tayong magagawa doon, Sis Carol. So, kung anong masasabi natin and according to the general structures of the Roman missals, kung ano po yung sa mga gestures na sa ganyan, genuflect, kneeling, it's up to the bishop conference po, Sister Roger Ray. Yes, naalala ko na yung siging pala, sister. Makakatulong to sa atin para sa mga ganyan ba yung decision na dapat ganito dapat, no? Makakatulong to, saying to ng simbahan galing sa Isang Santo, si Saint Cyril nagsabi nito. Sabi niya, in essential things, unity. In non-essential things, liberty. But most of all, charity. So dito makikita natin na mayroong liberty na tinuturo ang simbahan kapag hindi siya essential things, sister. But in essential things, unity. Doon tayo dapat magkaisa. Sister Carol? Well, tama naman sinasabi niyo, no? Pero as much as possible, mga kapatid sa nakikinig, wag po natin walain po yun. Yung sacrifice kasi yung essence doon na, di ba yung we adore you, di ba sabihin yung first station, or let's start sa first station. We adore you, Christ, and we bless you. Di ba usually we have to kneel with our Yes. right knee lang siya. Right foot Touch to down. the ground, Dapat down. reflect a little bit, few seconds, and then because by your holy cross you have redeemed the world. Di ba ganun yung sagot natin? Tapos Yes. yung iba nag-halfway lang siya, wala siyang sacrifice. Kaya paano natin, hindi ako against sa sinasabi ninyo ha, pero wag po natin walain itong yung the essence of sacrifice talaga. Like yung papasok tayo sa simbahan, instead na mag-genuflect, diretso lang sa pew, uupo, tapos Maraming ganun, Sis nagchismisan pa. Carol. Parang ganon. Pero sana po mga kapatid, kasi worldwide itong ating programa, wag po nating walain na yun talaga ang natin, yung tradisyon ng simbahan na sasamahan natin yung sacrifice. Kasi ngayon parang okay lang kasi naman parang nakikita ako, parang nalulungkot ako na nawala na yung essence ng ating mga prayers sa misa. Kahit nag-rosary, nakaupo na lang. Ano ba sabi ni Blessed Mother sa rosary din? Di ba? Mag-kneel down tayo kasi doon yung sacrifice. Kaya nga, Hindi, yung depende rin po yan, sister, kung hindi kayang matagal nung may edad. of course, Hindi siya exemption para po sa lahat. talaga yung Yes, yes. palagi sila Brother Angel. Yes, Kasi hindi yung po mga para sa lahat tuhod yun. na medyo problema, hindi sila pwede Mm. Pero tayo mga kabataan, yung pwede pa magluhod, tapos Talagang marami dapat tayong lumuhod. gusto Mas better talaga magluhod. Pero ganito, ang sacrifice mabuti. Pero kapag mayroon ng Obedience pa rin utos, kami. obedience talaga. Sabi nga sa kasulatan, obedience is better than sacrifice. sacrifice, of course. Kaya kung kapag may sinabi ng pare, much better to obey than to sacrifice. At the same time, Code of Canon Law, we need to obey yung sa mga church natin, no, fathers natin. So, we need to obey din po. At the same time, kung kaya, no, but kasi nandun yung unity Yes, tama dapat yun.
Kung kaya niyong maglumuhod, kung kaya yung more sacrifice, of course, no, much better. Kagaya ng iba, nagro-rosary 2 times, 3 times, pwede ba yun? Of course. Hanggat kaya nyo, magfa-fasting sila, imbis na abstinence, pwede ba yun? Yes. So in other words, gusto nyo, yung sa mga sinasabi ni Sis Carol, pwede po yun. Yung iba naman, may mga paisa-isa, minsan sa consecration, hindi matiis, nag-kneel down sila, wala nang problema. Kaya sa ngayon, nag-stay sa the cross, sister, kung gusto nyo rin mag-kneel down pa rin, ang pare hindi naman tayo pagbabawalan sa ganun, no? So, pwede na rin po, pero mas maganda talaga rin na gusto talaga natin yun, lalo na sa tayo, nasa puto por puto, gusto natin talagang sacrifice. But yung problema kasi diyan, siyempre yung church may batas, and then kung kaya, kasi minsan na medyo nakaka-iskandalo rin sa iba yon, kung kaya na gawin more sacrifice na nagje-genuflect ka pa rin, why not, di po ba? So pwede, pero pag sinabi ni Father okay lang, ako na ako doon. Nung sinabi ni Father, gusto ko nga doon puro sa tang lang eh. Pero nung sinabi niya ang bishop na nagsabi sa kamay lang, so whatever sabi ni Jesus, ano man paintulot niyo sa lupa, paintulot sa langit. So pag sinabing sa hand lang, hindi ko ipipilit yan tang. Alam mo yun? So ganun na lang tayo kung ano yung church teachings. And kung kaya mo na walang scandal, yung tinatawag scandal kasi yung mapupuna ka ni Father eh. So kung walang scandal, do it in a reverent way. Mag-genuflect ka. Kung walang scandal kay Father, kapag hindi magagalit si Father, do it in your own way, wala pong problema. Yun po, Sis Carol. Last na lang po, Brother Angel, konti lang to. Sige Pero po. alalahanin natin ha, yung, I don't know if you're aware, sa kuninto ni Saint Padre Pio, may isang friar nagpakita sa kanya, nag-ask ng misa dahil tinanong ni Saint Padre Pio, bakit ka napunta sa purgatory? Ay, sinabi niya na sa purgatory ako. Yung buhay pa siya, yung assignment niya is yung tagaligpit sa sa Kristi po siya. Sinabi niya kay Padre Pio na purgatory siya dahil hindi niya nagawa pa minsan yung mag-reverence in front of the Blessed Sacrament. So doon siya nagkasala. So imagine, yun ang pinaka-the best example na kung kulang tayo sa respeto, lalo na sa Blessed Sacrament sa altar, nakakasala po tayo. So yun, Correct. yan ang ibig sabihin ni Padre Pio, sa Padre Pio, na in front of the Blessed Sacrament, because nandiyan yung presence ni Christ, the altar is the yun siya, signifies the sacrifice. Kailangan talaga tayong mag-bow down. Yung kasi yung nakikita natin palagi, no, yung mga sakristan, labay-labay lang, daan-daan lang. Pero ako yung nasasaktan. Kaya Ang iba nga, ginawang ano, Sister Carol eh, ginawang ano yung Blessed Sacrament, ginawang tourist attraction, yes, bro. nagpipicturan. Nagpicture-picture, tapos hindi. Dito din may mga pumuntang mga grupo sa sakit ng dughan ko ng puso ko. Umalis na lang ako kasi parang ano ba, may pumunta na pilgrimage dito. Takbuhan sa Blessed Sacrament, nagpicturan. Ay, ginawa ang Blessed Sacrament. Right? Anyways, yun lang ang Ako ko sa atin. nagpapapicture din ako minsan sa ano, pero hindi yung ano yung alam mong out of With respect na. respect. Yes, tama. Yung iba, So, yun po. susuot pa ng shades. Ay, sus, Ginoo. Yun nga, bro. Totoo yun, bro. Nakita ko yun dito. Oo. So, alam ko na marami din na hindi alam itong mga ganito. Tandaan po natin yung prior na ano siya dahil doon. Totoo po yun sa life ni Saint Padre Pio. So, yun lang po. Salamat ng marami, Brother Jundre, Sister Yes po, Sister Angel. Maraming salamat sa sharing, Sister Carol. Salamat Thank you so po. much. Salamat po sa Diyos. Mm-mm.